eh. Natuma. Okay? Napuyat ako sa kakabasa ng kalokohan text, kaaliw. Okay ka na? Yes, Hihingil ka I'm pa good. yata. Sige. Okay na? Start na tayo? Sige. Okay, good morning everyone. Welcome to our Kapihan sa Senado. And of course, this forum is brought to you by PRONS, headed by Glenda Olid. And our guest for today is the one who voted with resounding yes doon sa motion to archive the impeachment, articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. And formerly chairman of 5 committees, pero ngayon 3 committee na lamang. Na-retain siya as Committee on Foreign Relations and Cooperatives, and now the new chairman of Committee on Labor and Employment. Let us all welcome Senator Amy Marcos. Hi, ma'am. Good morning. Yes, good morning sa lahat. Lahat tayo napuyat at masaya yung debate kagabi. So, ewan ko kung bakit yung aking kalokohan, siya pa yung na-pick up ng lahat. Una Pero muna, ma'am. pagkaganda-ganda, I couldn't really improve on the extraordinary expose and explanation of our Senate President. So I felt I need to talk about the monster in the room. Okay. Okay. Ma'am, una nga, dahil medyo controversial yung inyo naging explanation of votes, parang sabi ng mga taga-kamara, niyurakan nyo daw yung House of Representatives dun sa inyong explanation of votes. Deadma ang turo ng nanay ko dyan eh. Siyempre, as expected, wala akong nirururakan. Ano? Sabi ko nga, suggestion lang naman to, kayo magalit at wala namang pinipilit. At sinasuggest ko lang, total, panay flex ng ilan na impeach sino, impeach dyan. Ako, di ganyan, wag pakialaman ang mga pinili ng taong bayan, yung kaya na lang nila, kaya nasabi ko yun. Mhm. So ma'am, yung sinabi niyong dambuhalang sanggol at bonjing, you are referring to whom? Pambira naman kayo, yung punchline, ipapaliwanag pa. Hindi na nakakatawa yun. And then may panawagan kay ma'am, may suggestion na palitan ang House Speaker sa halip na palitan si BP Sara na ibinoto ng marami nating kababayan. Ano ho yun? Dahil may nakuha kayong feedback na gusto ng palitan si Speaker. Matindi yung ugong eh, pero maraming nag-iintay ng bus-bus, di ba? Nung araw ng SONA, maraming nag-aabang. Nababalitaan ko rin yung mga umaalma. Mahal ko ang Kongreso, mahal ko mga kongresista. Yan ang institusyon na pinagsilbihan ko ng pinakamatagal na panahon. Labis-labis nga ang ibinigay kong taon dyan, 12. Bago pa nag-1986, nandyan na ako. Tanda ko na eh. Kaya, ang pagkaalam ko, ang trabaho ng kada kongresista ay pagsilbihan ng kanyang distrito o sektor. Bakit ngayon naiiba yata? Sayang naman, marami namang mahusay na kongresista talagang nakatutok sa kanilang distrito, tumutulong sa tao, abala sa flood control. Sana, yun na lang pagtuunan ng pansin. So ma'am, marami kayo nakakausap from the House of Representatives saying na gusto na nilang palitan ang House leadership? Maraming abangers, di ba? Sino ba nagsabi nun? Maraming nag-iintay. Dahil? Pero hindi dumating. Ang bus-bus, yun ang problema. Bas-bas from the palace, ma'am? Alam niyo, nagbibiruan nga kami dito sa Senado, 24 different republics sa Kongreso. Talaga namang kung minsan, ang sabi nga nung isang matandang kongresista sa akin, marami kami rito, lahat bumuboto. Pero ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang. Siyempre. So walang naging basbas. So yung ba, inabangan noong opening ng session? Yun ang dinig ko, hindi ko alam. Okay. Anyway, ngayong naka-archive na ho yung articles of impeachment, sinasabi nga na already dead yung impeachment case against BP Sara. At tama po daw bang sabihin na Senado ang pumatay sa articles of impeachment? Well, we archived it, that's for sure. Pero maliwanag naman sa sentimiento ng lahat kung ano yung utos ng Korte Suprema, masusunod. Kung may himala na mangyari at mag-reverse ang 13
justices, talaga naman susunod din kami doon. So it means kahit naka-archive, mabubuhay pa yun. Pero another motion daw yun, ma'am. Another botohan para buhayin? Hindi ko alam. Dahil ako hindi ako naniniwala mangyayari yun eh. Kasi sinasabi nga, antayin yung 3 TRO, abang ay yung 3 MR, tapos yung TRO. Palagay ko, Malabo na yun. malabo na yun. Temporary relief pa ba naman ng, sabi na nga eh. Wala namang, wala naman na, hindi maliwanag sa pagkasabi na talagang immediately, di ba? Immediately executory. Ano pang itatanong doon? Pero hindi daw sinabi na final and executory, sabi ng iba. Yun na rin yun. Pero ma'am, ang observation ng ilan, parang yung forthwith in-apply pagdating dito sa pagpatay daw sa articles of impeachment, pero hindi in-apply yung nasa Constitution na forthwith nung i-file dito para agad nagkaroon ng impeachment trial. Hindi naman paspasan eh. Matagal na rin eh. Kailan ba lumabas yung Supreme Ruling. Court? Oo. July Oo. 25. Kaya nga. So, nakalipas din yung ilang linggo. Hindi naman na talagang pinagmadalian. Yung dati, di ba nag-recess rin kami eh. Talaga naman last hour of the last day eh. Talagang nag-recess. May election pa. Eh, anong gagawin mo? Ay, mambalikan ko lang, na-offend ka ba nung may mga nag-thumbs down after your explanation of votes kagabi? Hindi ko napansin, sorry. Hindi ko napansin eh. Si SP Jinggoy ang nakakita. Hindi ako makareact. Walang impact sa akin eh. Hindi ko nakita eh. Tuloy-tuloy nga ako eh. Tuloy-tuloy. Sabi nga ni Pro Temp na hihintuin daw ako. Eh kaso dire-diretso lang ako magsalita pagkat hindi ko nga napansin. Pero bali wala sa inyo, ma'am, yan. Wala, sanay na tayo eh. And then, ma'am, sinasabi Pero na... wag sanang umasta ng ganon sa Senado. Hindi maganda, no? Dapat irespeto. So, kahit papano, di ba? And then, ma'am, sinasabi na historical yung ginawa niyong botohan kagabi. At sa tingin niyo, acceptable sa ating mga kababayan yung naging decision ng Senado dun sa articles of impeachment? Palagay ko, wala nang desisyon, wala nang magagawa ang Senado at naghatol na ang Korte Suprema. Alangan naman, yung mga mambabatas pa ang hindi susunod sa batas. And as expected, disappointed po yung lawmakers cannot be lawbreakers, hindi ba? At yung boses ng ating Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. So, maliwanag naman yun. And then before Mayan, dahil nga po dun sa nangyari, may hamon si Senator Erwin Tulfo kay BP Sara na magkusa na ipakita sa public yung mga documents kung talaga daw o hindi siya guilty dun sa mga allegations para malaman daw ho ng publiko. Well, sa palagay ko, ang daing pinataw ng mga kaso kay VP Sara. Humaharap siya sa ombudsman, meron pa siyang COA ng mga investigation. Tapos sa lower court, may mga pending pa. So hindi masasabi na hindi natin malalaman o hindi mauungkat lahat ng dokumento at lahat ng issue tungkol doon. So I think sa lalong madaling panahon, I'm certain that this will all come to fore.